nakakilala natin si Lord, hindi pwedeng hindi tayo lumago, hindi pwedeng hindi tayo lumigo. Praise God. At hindi pwedeng hindi tayo magpatuloy. At lalo hindi tayo pwedeng hindi maging tapat sa Kanya. Praise God. Kaya lumalim dapat ang ating pagkakilala sa Panginoon. Ang totoong nakakilala na bago ang buhay. Ang totoong nakakilala, marunong sumunod sa Diyos. Praise God. Amen? Praise God. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5, NLT version. So make every effort to apply the benefits of these promises to your life. Then your faith will produce a life of moral excellence. A life of moral excellence leads to knowing God better. A life of moral excellence leads to what? Knowing God better. We need to know God better. We need to know God more deeply. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga matutong sumunod po. Huwag po tayong umasa na ang Diyos ang susunod sa atin. Baliktad po. Dapat tayo po ang sumunod sa Diyos. Maliwanag po ba yun? Meron pong 5 steps na ating tatalakay. Praise the Lord. Hallelujah. Sa number 1, tsak wala na nandoon. Nawa po. Itong first step ay, number 1 ay sinner. Makasalanan. Ang kailangan ng makasalanan ay ano? Repentance. Pag sinabing makasalanan, kailangan ng repentance. Praise God. Bakit kailangan natin mag-repent? Sapagkat sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam natin lahat yun. Praise God. Kaya pag makasalanan, ang kailangan repentance. Repentance is the first step to blessing. If you want blessing, you need to repent first. Ilan sa New Testament na kung saan ang pangangailangan ay ano, nakamtan niya pero ang dinil kasalanan. Kasama na yung sa Mark chapter 2, yung binuhat ng 4 na lalaki yung paralyzed. Kasama na yun. Pagdating doon, di ba, binutas ang bubong, binaba, gumaling siya. Pero nung dinil siya ni Jesus, your sins are forgiven. Ang inuna ay yung kasalanan. Kaya if you want blessings, you need to repent first because repentance is the first step to blessing. Praise the Lord. Amen. Mahalaga yun. To repent is to turn from darkness to the light of Christ. Ang totoong nagsisi ay ano, na wala mula sa kadiliman, kaharian ng kadiliman, walang iba kundi sa Satanas, napunta sa kaharian ng kaliwanagan, ang nangunguna ay ang Panginoong Jesus. Repentance is an inner change of heart and mind. An outward change of life. Una, puso, loob yun. Isip, loob yun. Pero kita yan sa labas, yung pagbabagong buhay. Maliwanag ba yun? Praise God. Lahat po tayo ay galing saan? Sa kadiliman. We were all in darkness. Kung hindi, kung sabi mo hindi, wala kang kasalanan. 1 John chapter 1 verse 8 says, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, wala kang dapat pagsisihan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Praise God. Kaya nga, lahat tayo nagkasala, ang kailangan mag-repent. Praise God. At nangyari yan nung maranasan mo ang Panginoon. Mararanasan mo siya. Pero ang first step, repentance. You need to humble yourself. Amen? Kaya nangyari, nung ikaw ay na-share, may nag-share sa'yo, merong nagsabi sa'yo ng katotohanan, na tinanggap mo ang katotohanan, nag-response ka, nakilala mo si Lord, hallelujah, at nagpatuloy ka. Praise God. Kaya, number 1 na gagawin mo ay ano, confess. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen po ba yun? Amen. Maliwanag ba yun? Nililiwanag ko lang kasi mahalaga na maintindihan ng lahat ito. Praise the Lord. God's gift is eternal life. Huwag nating babaliwalay. Anumang katagumpayan, biyaya at pagpapala sa mundong ibabang na ito, kung wala po tayong katiyakan ng kaligtasan, baliwalay. Nakakatakot po yan. At kung natagpuan natin ang kaligtasan, huwag po natin iiwan. Kahawa-awat, kahabag-habag.
Pwedeng umaattend ka pero backslider. Pwedeng umaattend ka pero unbeliever ka pa pala. Pwedeng umaattend ka pero nagpapatuloy ka sa kasalanan. Nakakatakot yan. Nadatnan ka ng kamatayan ng ganong kalagayan. Inuulit ko, yan ay nakakatakot. Nananakot ba ako? Oo. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa mundong ibabaw nito. Although, lagi kong prayer na Lord, sabi ko, wala nang mamamatay, rapture na lang ang aming maranasan. Pero still si Lord ang nagtatak na ng lahat ng bagay. Kaya, kailangan ayusin natin, magdesisyon tayo ng tama. Turuan natin ang ating isip. Ang panlaban sa depression ay tamang pag-iisip. Hindi lang yung positive thinking lang. Maganda mag positive thinker ka, pero hindi lang yun. Kailangan turuan mo ang isip mo ng tama. Kasi ang positive thinker, di ba, nasa taas ka, tumalon man ako niyan, hindi ako mapapahamak. Positive thinker yun. Pero mapapahamak ka ba pag tumalon ka sa taas? Mapapahamak. Turuan mo ang isip mo na mag-isip ng tama. Maliwanag ko ba yun? Amen. Panlaban ko yan sa lahat ng kalaban ng kaaway. Kaya na, i-check mo sarili mo. Sino ang malakas ang impluensya sa buhay? Si Satanas ba? Sa unbeliever, si Satanas malakas ang impluensya. Sa believer, dalawang kapangyarihan. At sino masusunod? Sa unbeliever, ayan, si Satanas, mangingibabaw. Sa believer, dalawa, sarili at ang Diyos. Tanong, sino ang mas malakas na impluensya at naririnig mo? Sarili mo ba, sinusunod mo, o ang Diyos? Pwede mong ignore, baliwalain ang mga salita nito. Pero ulitin ko, lahat tayo ang harap sa Panginoon. Hindi doon pananakot, kundi warning. Pero kasama ng pananakot, dahil ang pagdating ng Panginoon ay napakalapit. Lagi kong sinasabi, tinutulit yan. Kung ang mga ibang preacher, di nagpipreach ng ganyan, we need to preach, kasi noon pa man din yan. Ako yung tatakay, 80s pa lang bago kong kilala ng Panginoon, nakapag-aaral ako ng yung end times eh. Nung una, hindi ako naniniwala, ganun ba talaga ka, ganyan-ganyan. Ngayon nakikita ang lahat eh. Kailangan i-preach ang malapit ng pagbabalik ng aking Panginoon. Kailan mo marirealize pag ngayon ka sa maging totoo ko. Kaya nasabi kong kasalanan tinitigil. Ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Alam natin yan, ginagamit natin yan. Ewan ko lang kung ngayon ginagamit yung pati. Sa pagsishare. Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Sapagkat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Praise God. Amen? At anong nangyari? Oras na na-convert ka, nag-confess ka, nakilala mo ang Diyos. Ano yun? You begin to love His Word. The Bible. Yung buhay mo na bago. At higit sa lahat, gusto mo maglingkod sa Kanya. Yan ang totoong nakakilala sa Panginoon. Hello, amen? Amen. 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 You need to choose. Sabi ng isang wise man, itong sabi ng wise man, hate has 4 letters. But so does love. Ano pa? Lying has 5 letters. But so does truth. Cry has 3 letters. But so does joy. Negativity has 10 letters. But so does positivity. Enemies has 7 letters. But so does friends. Salvation has 9 letters. But so does damnation. What do I mean? Life has 2 sides. Choose the better side. Hello, amen? Amen. Dalawang side ang buhay. Just like the coin. Praise God. You need to choose the better side. Buhay pa ba kayo? Amen. Praise God. Glory to God. Kaya mahalaga, turuan ang isip. Praise the Lord. Don't just think positive. Kasi dapat diktaan mo mag-isip ng tama. Number 2, believer. Believer and becoming a church member. Ano yung number 1? Sinner. Need repentance. Etong number 2, believer and becoming a church member.
Praise God. Sabi ng John chapter 1 verse 12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Praise God. To all what? Who believe. Ayan o, binigyan ng karapatan, right to become children of God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kasi pag naniwala ka, meron kang karapatan ngayon. You have that right to become a children of God. Pero ang children of God, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Tingnan nyo, sabi ng Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Ang totoong naging anak ng Diyos ay led by the Spirit of God. Hindi sarili, kundi ang banal na Espiritu ang mangunguna sa mga naniwala sa Kanya. Pinakamatinding kalaban ng tao, sarili. Ulitin ko, ang demonyo pwede mong palayasin. Yung sarili mo, hindi. Kaya, mahirap na kalaban ang sarili. Basahin nyo ang Matthew chapter 24, hindi ko invento to. Maraming manlalamig at maraming magiging service makasakit. Pandalas. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, paano ka umintindi at paano ka makinig ng salita ng Diyos pag linggo? Kasi una-una, Sunday lang tayo nakikita-kita. Pagkatapos absent pa yung iba. Iba, late pa. Iba, wala pang joy. Ang Wednesday, pahirapan pa kumunik. Pahirapan pa kumunik. Wala na yata talaga sa isip ang paglago. Isadyahan yan. Intentional yan. Hindi mo binibigyan ng pansin o importansya. Isang bagay hindi mo binigyan ng importansya, hindi mo kasi naglawamin. Pag inintindi mo, tiyak, bibigyan mo ng importansya. Praise God. Kasi ang anak ng Diyos ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ulitin ko, hindi lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Dami na wala. Pero lahat ng totoong tumanggap kay Jesus na Panginoon ay nagpapatuloy. At umaten ng church. Yung sabi, ay hindi man ako umaten, pero nakailord naman ako. Buray mo na yan. Buray mo na yan. Kasi mismo si Lord nagsabi. Subukan mo. Kaya ano man ang unahin mo, still. Ang bottom line dyan, sumaya ba si Lord? Glory to God. Hello, amen? Amen. Parang di yata masaya yung ating topic. Parang di yata kayo masaya. Praise God. Sila ay nagdesisyon na magsuko ng buhay at nagpabautismo. Tumibay ang relasyon niya sa Diyos at sa isa't isa. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kaya nga pag nag-decide ka at nagpabautismo ka, kaya nga ang bautismo, di ba, ganyan, ang nilalarawan nun, patay na yung dati, at ibabaron ka kasi matutuluyan ka, pag hindi, buhay na ang bago. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Titibay ang relasyon mo sa Diyos, pero titibay din ang relasyon mo sa church. Amen. Praise God. Hello, amen? Amen. Check yourself. Anong mas malakas? Uulitin ko. Pag nakikinig ka, anong nangyayari? Ang mahirap sa trabaho, hindi ka late, pero sa church. Ang mahirap sa trabaho, gusto mong mag-contribute, masaya ka. Pero sa church, wala. Mahal niyo pa ba si Lord? Mahal ko namin. Ang church. Mahal niyo pa ba ang church? Kung hindi kayo lalago rito, kung hindi kayo lalago, maghanap na rin ang pastor. Kasi nang pumo ko sa mga lalago. At sa mga disiplino. Kung sabi niyo, masakit kasi magsalita. O hindi ako malambing masalita. Hanap ka ng malambing. Tandaan niyo, sabi niyo, it's better to be corrected rather than to be neglected. Ang pagkain na hindi masarap, gamot. Mabuti. Ang salita na masakit, kailangan. Mahirap yung manibig. Ang salitang ito, praise God, ay hindi po para magdamdam ka. Pero pag magdamdam ka, ibig sabihin ng masama.
hindi tama ang puso. Praise the Lord. Tayo na naman, kaya diretsahan tayo. Hello, amen? Amen. Gawa 2:44. Palaging nagsasama-sama ang mga mananampalataya at ibinabahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. 45. Ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ay pinamamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. Huwag niyong sabihin walang mga trabaho. May mga kabuhayan yan, may mga trabaho yan. Pero tingnan mo naman, hindi nila pinababayaan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hello? 47, ano nangyari? Palagi silang nagpupuri sa Diyos. How about you? Devotion na lang. Mag-worship lang, mag-pray lang, magbasa lang. Isang chapter lang. Lalo kang sasaya pag nasa bukong samot ka. Kasi minsan may dalawa to, may tatlong verse lang. Hallelujah. Dapat inilang ka sa Panginoon. Dito palagi sila nagpupuri sa Diyos at mga tao'y nalulugod sa kanila. Araw-araw dinaramdam sa kanila ng Panginoon ng mga taong kanyang inililigtas. Bakit? Sila nagsishare. Ibinabahagi nila ang kabutihan ng Diyos araw-araw. Ganyan ang believer at totoong church member. Buhay ko ba kayo? Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya sana ayusin mo ang pakikinig mo. Praise God. Mag-glorify natin si Lord. It's time now. Siya naman pasayahin natin. Praise God. Sabihin mo na sa kanya mo, pasayahin mo naman si Lord. Lakasin mo. Kaliwat kanan. Sige, tingnan mo. Kaliwat kanan. Pasayahin mo naman si Lord. Pasayahin mo si Lord. Praise God. O magsabihan kayo sa isa't isa. Yan. Pasayahin mo si Lord. Lakasan mo. Pasayahin mo si Lord. Pasayahin mo si Lord. Pasayahin mo si Lord. Kasi mahirap. Sarili mo na masahin. Pero sila hindi naman nagiging masahin. Praise the Lord. Mahirap mo nakikinig, pasahin mo sila, sinabi mo, pero actually, masama loob mo. Yun ang masakla. God knows that. Kung ano nasa isip mo sa akin, isumbong mo ko sa Diyos kung sino tama sa akin. O gusto niyo ako magsumbong sa Diyos? O, yun mo, ginulungan ni Joe Isibo, susumbong kita sa Diyos. Narinig ko lang. Isumbong mo si Bong sa Diyos. Joey. Ha? Opo. Mahirap kung balikan ka. Yan, masakla. Praise the Lord. Glory. Kasi mahalaga tayo. Bakit? Ganyan talaga. Kailangan eh. Kailangan. Praise. Kasi, sabi ko nga, anong dapat? Parang, mabigat na ba ang paa mo kapag punta sa church meeting? Kung masakit na ang paa mo kapag punta sa church meeting, hindi lang po pati kamay na dapat. Glory to God. Praise God. Kasi mahalaga ito talaga panahon na kung saan, hallelujah, mag-ayos at magpatuloy sa Diyos. Amen? Amen. Number 3, from church member to disciple. In church member, believer, hindi pwedeng manatili ka dun mag-stay ka lang dun Kailangan you go to the next level. Ano yung next level? Church member to what? To disciple. Praise God. Amen ba? Amen. Hello, amen? Amen. Glory to God. Ay ko nga, paano? Seryoso si Lord na gawin yung kanyang sinasabing mga revelation.
At this third quarter, ay meron kang uncommon breakthrough. Kung ayaw maniwala, di ko. Uncommon, unusual. Ako masaya eh. Uncommon ang pagdating dito mag-asawa eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Sumagi sa isip ko na, ano kaya ito? Kasi may invite po kami. Pero sumagi sa isip ko sandali lang. Pero sabi ko, hindi. Mukha niya talagang posibleng kung busy lang. Kaya kinalimutan ko yun. Pero kami, meron live grouping. Sana bawat isa tablan at makinig ng tama. Alam niyo kung sino na lang nagla-live group dito? Ako, si Pastor at saka si CJ. How about the others? Kamusta? Di ko kailangan ng paliwanag mo at palusot mo. Kamusta? Gusto niyo ba lumago pa ang church day? So, hindi maghanap na lang ako ng iba naman. Sama na lang ako kay Rox at kay Amin. Or naman. Uwi ng Diyos. Pero, never, walang circumstances na pwedeng magkwento sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kailanman hindi nagbabayaan Diyos sa amin. Maging anak ko magsasabi na hindi nagbabayaan Diyos sa amin. Trabaho ko sa amin. Praise the Lord. Karapat dapat lamang na paglingkuran. Karapat dapat lamang na sundin siya. Praise God. Paano yun? Kaya, from church member, going to disciple. Ang disciple kasi, ay ano, praise God, nagpapaturo. Ang disciple kasi, ay ano, sumusunod. Ang disciple, nakikinig. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. 5 important P's to become a strong disciple. Pasensya na kayo, nahilig ako sa P's. Nagsimula sa 4 P's, 6 P's, ngayon 5 P's. Important P's to become strong disciples. Number 1, prayer. What? To stay grounded when the world shakes. Hindi nyo napapansin ngayon? Iba't ibang lugar, sinishake. Yung recent lang, hindi naman. 8.8 ba yun? Napalitan yun? Sa Russia. Sa Russia, 8.8. Na kung saan ang alarm ng tsunami hanggang dito. Hanggang dito sa Pilipinas, ay yung fronting Pacific Ocean. Ang alarm ng tsunami. Alam niyo ba, ano ang tawag sa isang maliit na tsunami? Tsunano. Stay grounded when the world shakes. Pag prayerful ka na mo, ano man nangyayari sa mundo ito? Praise God. Hallelujah. Yes, at first, maalarma ka. Pero makakabalik ka ulit. Makakabalik ka ulit. Kaya huwag mo mababayaan ang prayer. Number 1. Number 2, priorities. Number 2, priorities. So you never forget what really matters. Check your prayer. Check your priority. Number 3, peace. Mahalaga yan. Because not everything deserves your energy. Kaya magkaroon ka rin ng hallelujah. Kapayapaan. Wala makakapagbigay niyan. Kundi yung tiwala sa Diyos na buhay. Number 4, positivity. To light the dark place with hope. Praise God. Yung hope, mahalaga. Learn na ano, hallelujah. No matter what, whatever the situation is, karoon ka ng pag-asa. May naisip akong acting niyan eh. I hope, hear and obey, passion, with passion, and ano ba yun? Alalahanin ko na lang, kalimutan ko, later na lang. Number 5, patience. Because good things take time. Lahat ng mabagandang bagay, hindi agad-agad. Mabagal pero sigurado. May mga bagay na ganyan nangyayari. Minsan hindi nga kaagad-agad, pero sigurado na. Minsan kung kailan gumagal, saka naman bibilis. Narinig nyo na yung pagkatawag ng mag-atawa. Kung kailan gumagal, saka naman bumilis. Praise the Lord. Hindi kaagad-agad. Kaya nga,
patience lang ang kailangan talaga. Hindi pwede magmamadali. Praise God. Ako naman, kaya hindi ako nagsishare, hindi ako nagmamadali. Tandaan mo, isagawa mo, i-apply mo, salita ng Diyos. Hallelujah. Pero huwag matigas ang ulo. Isang kalabit lang ng Panginoon, tapos ka. Huwag matigas ang ulo. Naalala ko yung sabi niya sa kaibigan kong pastor, prophet yan. Kung pag hindi ka nakuha ni Lord, sapat, patayo, kukunin ka sa kahiga. Nakakala. Praise God. Buhay pa ba kayo? This is a warning to everybody. Hindi pwede natin gamitin ng Lord. Ang gamit, magpagamit tayo kay Lord. Amen? Stay focused on God and let God handle the rest. Matthew 28:19, ulitin ko ito. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is our task. This is our responsibility. Make disciples to all nations. Bawat isa rito na totoong naging anak ng Diyos ay mag-involve dito. Make disciples. Praise God. Grab every opportunity na magkakaroon na i-share mo ang word. Pag nag-response, praise God. Pag hindi nag-response, praise God pa rin. Kasi ang banal na Espiritu ang siyang kikilos. As long as na ginagawa mo yung trabaho mo, gagawa't kikilos din ang banal na Espiritu. Let's involve the Holy Spirit in our everyday life. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi kung ang Holy Spirit hindi kumilos, hindi mo mai-enjoy at mapapagod ka lang. Verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. Kaya nga sabi ko, the first lesson that the disciple must learn is what? Obedience. And look at that. Pag oras na ginawa mo yan, surely I am with you always to the very end of the age. Yun naman ang kagandahan. Praise the Lord. Yung protection ng favor ng Diyos. Amen? Amen. Meron sa mga kaibigan, sinasabi ko sa mag-asawang doon ako saan, ang kanyang flight, pumunta ng Dubai. Kasagsagan ng bago. Huwebes yun, nung week na panayan mo yan. Sabi niya, salamat sa Diyos, nakalapak pa kami. Sabi niya, 9 hours ang flight sa ang alok ng aeroplano, grabe. Sabi ko, pero mo kalagitnaan naman ba naman ng bagyo yung alis mo eh. Walang makapagsiya. Walang makapagsiya, ang lakas. Hirap pa naman pag ang lindol nasa taas. Meron ang pastor, naging kaibigang pastor din from Canada. Sa Toronto. Na kung saan niya. Nakaranas daw siya from Canada going to Washington. Hindi turbulence yan. Turbulence di ba ganyan? Yung air pocket. Ang air pocket ba yung ganun ba yun? Basta ganun mo doon. Turbulence at air pocket. Ina-announce daw ng pilot 1,000 feet ang binababa. Pinamuntok na daw kasi hindi kasi. Yung isa, yung iba daw sumisigaw, Lord, forgive me, Lord, forgive me, Lord. Kasi hindi na makapasok doon pag ano. Pero, hallelujah. Still, si Lord ang nag-iingat. Yung pastor na yun, safe na nakarating sa Dubai. Iba ang may Panginoon. Iba ang may sinusunod siya. Praise God. Iba, amen? Iba ang inaasikaso niyong dalawa makinig dito. Hallelujah. Amen? Ito yung mga nagpapatuloy na gusto lumago sa Diyos. Ang disciple ay inuna ang Diyos. Ang disciple, marunong mag-devotion. Ang disciple, sumusunod at nakikinig. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, Matthew 6:33 says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Praise God. Amen? Hindi yan bola ng Diyos. Totoo yan. The moment you seek Him, everything will be added to you. Later, have faith. Just have faith in God. Ang disciple, sabik umatin na life group. Ang disciple, nang i-invite ng unbeliever. Ang disciple, marunong mag-tithes and offering. Sana lahat sumagot sa doon, ginagawa.
disciple to worker. Pero ulitin ko, ang disciple marunong sumunod. Ang disciple, praise God. It's time na, bawat isa nga sana. Sabi ko nga, kahit na isa nga lang ang share mo eh. Kahit isa lang ang praise the Lord. Hallelujah. Yun nga, sa totoo lang, no, nagkaroon tayo ng harvest event eh. Sabi ko, isa lang, o tatlo na isulat mo. Yung iba sumulat nga. Lahat naman sumulat eh. Pero wala namang plano pala talaga mabuti. Kaya na tatlo ako yan. Alam niyo sa nagtuturo, mabigat sa kalooban. Yung oo, tapos mabigat sa kalooban. Kaya sabi ko, kaya ka. Baka naman ayaw niyo lang sa akin. Sabihin niyo lang. Sabihin niyo lang. Sa mga ayaw na, sabihin niyo lang. Masabi niyo lang ako. Mas maganda yung nagpapaalam. Hallelujah. Glory to God. Mahalaga kasi na kung saan umuusap kayo. Hindi ako nagmamadali. Pero marunong din ako mag-isip at marunong din ako makinig sa Diyos. Marunong din ako mag-discern ng totoo at hindi. Baka hindi nyo alam. Halata ko. Kaya ganito ako magsalita. Praise the Lord. Hallelujah. Pero pag ginawa mo, hallelujah. Ang Diyos natin hindi sinungaling. Ang Diyos ko totoo. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ko buhay. Praise God. Amen? So be a good disciple. Be an obedient disciple. Wala nakatinig. Praise the Lord. Hello, amen? Huwag antayin ang hindi magandang sitwasyon bago kang makauwi. A warning sa mga hindi marunong sumusunod at hindi totoo ang response. This is a warning. At least, sabi niya, aba, ibang klase. Bakit naman ganyan? Katungkulan ko yan. Bilang lingkod ng Diyos. Sabihin ang katotohanan. Tinawag niyo pa akong apostol kung oras na hindi niyo nilang pagkakas. Tandaan niyo, third quarter is a supernatural harvest. Season, I mean. May uncommon. Saan naman sumusunod? Hello? Praise God. Kaya don't stop. Pag makasalanan, nabago, naging believer, naging member, maging disciple. Sino pinakikinggan mo? Yung hindi rin marunong sumunod? Sino pinakikinggan mo? Yung hindi rin nagpapadisciple? Pero from disciple, number 4, to worker. Hallelujah. Kasi kung disciple ka, nagpapaturo ka, ayun, praise God, offer your talent. Sabi ko last week, na kung saan, mga nakaraan natin, 2 keys, na para to unlock yung common harvest, ay be passionate at the same time, learn to sacrifice. Praise God. May mga sakripisyo. Hindi ka naman magtatagumpay ng walang sakripisyo eh. May sacrifice. Pero number 1, passionate muna. Praise God. Pinag-usapan natin, marami yan sa Bible, pero kinuha lang mga pamilya para mas madaling intindihin. Yung for lepers, bigyan mo 4 na kitungin. Passionate yun, pambihira. At saka, sakripisyo. May sacrifice din yan. Bakit? Nakataya buhay. Pero pinakapan sila ni Lord. Marinig yung yabag nila, yabag kabayo. Tapos yung 4 naman na tao na binuhat ninyo, yung isang paralyzed, na bumutas ng bubong, sakripisyo din yun. Passionate din yun. Parehas din yun. Kaya nga, ang disciple, pag natutunan, nakilala ang Panginoon, hallelujah. Ibang usapan yun. Praise the Lord. Hello, amen? At willing na, magsakripisyo. Yun ang masarap na lingkod na makakasama mong workers at church. Praise the Lord. Hello, amen? Sabi ng Psalm 100, verse 2, ESV, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Praise God. Maganda na kung saan naglilingkod ka, ramdam mo kagalakan. Hindi ba bigat?
Praise God. Hallelujah. Doon mo talaga ramdam na ramdam yung, lalo pag kinakanta yung, kahit na matagal yung kanta yan, dakilang katapatan. Praise God. Habang para ka bang inaangat, yung liit mo dahil pati yung taas ng to. Praise God. Dakila ka, O Diyos, sa habang ipatala ko. Praise God. Ang susunod nun, balik sa chorus, change key mo. Praise God. Yan si Jesper. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. We need to serve God with gladness. Pero, praise God. Pero kaya-kaya ni Arvin yun. Praise God. Hallelujah. Kasi sarap kantahin lang eh. Alam mo, yung worship. Ang sarap kaya na habang nag-worship, ayan o, para kang inaangat, para kang nasa cloud nine. Pero yung presence ng Lord ngayon, hindi pwedeng nandun lang, hindi pwedeng nandito lang. Talagang manifestation na after pag-alis mo rito. Ang totoo pananampalataya, hindi nandito lang, hindi pupunta mo lang. Ang totoo pananampalataya, after pag-alis mo rito. Hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. Hello, amen? Amen. Ang kapayapaan ay kahit may kaguluhan, payapa pa rin. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Alam niyo ba sa Bible na may nabasa ba kayong dalawa sa Bible na kung saan yung sasa nakatulog? Tulog. In spite of. Dalawa. Sino ang nasa aalala niyo? Yung tulog, nakakatulog kahit na magkaibang sitwasyon. At isa, si Jesus. Ano yun? Anong takso yun? Oh. Sa gitna ng bagyo, si Jesus ay natutulog. Ano tawag doon? Kapayapaan yun. Kapayapaan yun. Sa gitna ng bagyo. Payapa. Kasi ibang usapan na ano? Praise God. Hallelujah. May bagyo, pero payapa ka. Ang mga alagad, hindi makatulog. Ang bagyo, wala sa labas sa mga alagad. Ang bagyo nandun sa puso nila, kaya hindi sila makatulog. Pero si Jesus, labas lang yan. Kaya payapa naman sa loob, nakakatulog. Pero may isa, tulog pa rin. May matindi rin naman. Sino? Si Jonah. Asa si Jonah nun? Tumakas sa kanyang responsibilidad na inuutos ng Diyos. Binagyo. Pero nang ginagawa niya sa barko, natutulog. Ang kunyari, okay siya. Pero kapag hindi ka talaga makatulog ng may kapayapaan mo, I pray and I declare in the name of Jesus, this month, praise God, hindi ka patulugin ng Holy Spirit ang hindi mo natatauhan, hindi ka natatauhan o yung mga salita na dapat mong ayusin, harapin. Ito hindi ito condemnation, kundi ito ay conviction. Kung may kasalanan, hindi ka makakatulog hanggang di mo hinaharap at ayusin yung kasalanan. Kung meron dapat gawin, hindi ka makakatulog hanggang di mo ginagawa yung dapat na pinagagawa ng Diyos. That's for your own good. Para sa kabutihan mo, hindi para sa kabutihan. Hello, amen? Amen. Mabigat na salita, yes. Hallelujah. Asyon, apostol, asyon, pastor, at every taong sa akin. Hallelujah. I pray. Ito naman nandito ka. Makinig kayo, matuto sumunod. Pero the moment na tinandan ka rin naman, expect an uncommon harvest. Amen. Amen. Serve the Lord with gladness. Come on! Amen. Joshua 24:15, familiar verse. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wala nang pwedeng magpatigil sa akin sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Hello, amen? Amen. I believe, hallelujah, si Lord ang magbibigay in this supernatural
season talaga. Si Lord ang magbibigay. At kaya ang prayer ko, Lord, bigyan mo kami ng mga kasamang totoong maglilingkod sa Panginoon. Praise God. Once again, Lord, hallelujah. You will do it again. Praise the Lord. Hello, amen? Pag nagpa-disciple ka, hallelujah, there's something that craves for more. Yun ang kagandahan. Your gifts and talents mo ay pagagamit mo sa Lord. Actually, ba? May desire ng mga pastor. Kasi bawat isa tinatawag ng Panginoon. Kaya pag nag-desire ka ng pastor, unang mong trabaho, mag-abot na hallelujah. Mag-abot na hallelujah. Ang five-fold ministry na unawaan natin, pinakamalambig dyan, pastor. Pinakamatapang dyan, prophet and apostle. May iba't ibang karakter talaga yun. Hallelujah. Glory to God. Kaya na, know your giftings. Know your callings. Sundin mo ang Panginoon. Makikita mo kung paano siya kikilos sa iyo. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Kaya nga, pag hindi ka sumunod din naman sa panawagan ng Diyos, hindi siya lugi. Ikaw ang lugi. Kasi pagdating mo sa harapan niya, tatanungin ka niya. Pagdating niya. Sa ngayon, tagapagligtas natin ng Panginoong Jesus. Ngayon, tagapagligtas natin. Pero pagdating ng total revelation, judge na siya. Judge na siya. Harap tayo bilang judge. Kumbaga sa korte rito, ang tawag doon ay prosecutor. Pero pag nandun ka pa, hindi pa na isasampa ang kaso. Ay ano, andun yung amicable settlement eh. Pag-usapin kayo, pagkakasunduin kayo. Medyo kakampi mo pa. Pero pag sinampa na yung kaso, siya nang taga-usig mo. Sa ngayon, tagapagligtas pa natin si Jesus. Darating ng panahon, taga-usig siya. Praise God. Kaya habang may panahon, magbago at ayusin natin ang pananampalataya natin. Be a disciple, and then after that, you will become a worker. Praise God. After nun, yung worker ka, yung talent, magagamit mo sa Panginoon. Praise God. Pero hindi mo pwede pang malaki na yung talent mo. Kasi unang-una, maraming talented dito, pero hindi sila pinili. Kung ikaw pinili, praise God, paggamit mo for God's glory. Pero pag hindi mo pinagamit, ikaw mawawala. Pag hindi mo pinagamit, ikaw din ang mananagot. Pagdating kay Lord, ikaw mananagot kasi haharap tayo eh. Hindi natin alam kung kailan. Pero pag nag-rapture yan, praise God, hallelujah. Bakit? Rewarding time. Sa mga sumunod at gumawa, praise God, may reward. Sa mga hindi, di walang reward. Bali, kahit nawala ng reward, hindi natin alam kung paano. Anin mo, praise God, yung nakawala ka na wala namang kasayahan. Pero masakla, ay ano, yung hindi ka, hanggang pintuan ka lang, at sa labas ka lang, kapahamakan niya. And number 5, last. Number 5. Number 1, sinner. Number 2, believer, church member. Number 3, disciple. Number 4, worker. Number 5, worker becoming a son. Praise God. Ito yung covenant relationship. Praise God. Gusto ko rin share ko. Praise the Lord. Covenant relationship. Pero katiting lang at sasabihin mo mga ito. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 2. Sulat ito ni Paul kay Timothy. To Timothy, my true son in the faith. Bihira. Sabi ni Pablo, si Pablo walang asawa. Praise God. Hallelujah. Pero may anak. Saan? Sa pananampalataya. Timothy, my true son in the faith. Grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus our Lord. Kay Timoteo, na aking anak sa pananampalataya. Kaya ito yung relationship sa church. Praise the Lord. Kung saan, hallelujah, ay becoming a son. Anak sa pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Tuloy ko muna. Philemon chapter 1, verse 10. That I appeal to you for my son, Onesimus. Sino nagsasalita ulit dito? Si Paul. Sino ang kinakausap dito? Yung si Philemon.
Sino yung pinapakiusap ni Paul kay Philemon? Si Onesimus. Yung pag nandun sa sunod. Si Onesimus. Bakit? May atraso si Onesimus kay Philemon, na boss niya. Nung may atraso yan, napunta kay Paul, tinuruan ni Pablo. Nagkaroon ng pagbabago. At siya ay inangking anak ni Pablo. Sabi niya, I appeal to you for my son Onesimus. Mapila ako, son, sa aking anak na si Onesimus, who became my son while I was in jail. Naging anak ko siya. Yeah. Meron palang mga anak sa pananampalataya. Ito yung matinding relasyon. Hallelujah. Sa Diyos at sa church. Ito yung tinatawag na covenant relationship. Praise God. Sabi ni Paul kay Philemon, formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and me. Pag tumibay pa lang ang pananampalataya mo, bakit? May nag-disciple sa'yo, may tinuring kang tatay sa pananampalataya. Dati walang kapag-asa-pag-asa. Bigla kang kapag-asa. Pag oras na napunta ka pala sa level na ito, na may kinilala kang tatay sa pananampalataya, ang blessing mo matindi. Ang nakakatakot ay yung orphan, wala kang tatay. Ang tatay dinagalang, pero hindi lang dinagalang, sinusunod. Mabagsik si Paul, basahan yung Bible. Pero nabago na. Pinagpala lahat. Hindi na pahamak. Kaya nga, pag andun tayo sa level ng covenant relationship, yung faithfulness at fruitfulness established. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Kasi it's high time. Sabi ko, it's high time. Ituro ko at simulan. Covenant relationship. Hallelujah. Hindi lang yung atin ka, kundi mananatili ka. Hindi lang yung mananatili ka, kundi magpapatuloy ka. Hindi lang yung magpapatuloy ka, kundi mamumunga ka. Hindi ka na mamumunga, mapagpapala ka pa. Praise God. At dire-diretso. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, si Onesimus na wala nang pag-asa, useless natin. He become useful. Why? Meron siya tinanggap, pinaniwalaan na tatay sa pananampalataya. Siya ay anak ni Pablo. Just like Timothy. Si Timothy, ibang klase si Timothy. Praise the Lord. Amen? Kaya sabi ni Paul, kay Philemon, I am sending him, who is my very heart, back to you. Binabalik ko siya sa inyo. Amen. Chinek siya. Pinagsabihan siya. Kinorek siya. Pero, nabago siya. Later on, mapagpapala. Si Onesimus ngayon ay masikat kaysa Philemon. Mas mahal ang barong ng Onesimus kaysa Philemon. Bakit? May barong ba na Philemon? Meron. Meron. Sa Robinson, makita niyo yun, landmark ba yun? Philemon, mas mura. Onesimus, mas mahal. Huwag na lang tayo. Praise God. Ito yung, kumbaga sa military, sa US, may tinatawag na SEAL. Sea, Air, and Land Expert in warfare. Para sa armed forces natin dito. Maraming sundalo, pero may mga natatanging special operation group. May sundala rito. Hindi sundalo, kundi sundala. Andito sa kanan. Sundala. Pero may kanya-kanya ngayon eh. Nakalimutan ko yung elite group eh. At that time, 700. Namit ko yan sa aparin ko eh. 700 lang sila, elite group. Sabi niya, pastor, sabi niya sa akin, sabi niya, alam mo, sa totoo lang ng kalakasan ko, kahit na 4 na lalaki sabay-sabay, kaya kong, mano-mano, kaya kong itumbay mo. Ha? Hindi SWAT ko, hindi SWAT. SWAT? Nakalimutan ko eh. Napso. Ha? Napso. Ano? Napso. Damson? Napso. Special purpose. Oh, special. Ano yun eh, pero sabi ang mahirap yan, hindi nagtatagal, kasi well-trained, nag-a-abroad. Pero well-trained itong mga to. Ang training namin sa mga dadaan kami, hindi natural na dinadaanan.
Anong natulog ng dinadaan? Pintuan, hindi kami dadaan dyan. Ano ba ang alam na dinadaan ang bintana? Hindi kami dumadaan dyan. Kami ang gagawa ng daan. Matindi ang training. Sabi niya ganun. Okay. Meron nga daw isang linggo sila na nasa tubig lang eh. Nakalimutan ko eh. Maybe Scout Ranger. Mas matindi si Scout Ranger. Ang Scout Ranger kasi, ano yan eh, di ba yung sniper yan. Hindi sila ano yung lahat ng, kaya sila ang pag-oras na matindi ang sila ang isinusubo. Merong special operation group. Application dito sa script. Praise God. Kasi ito, buhay kung buhay, patay kung patay. Matinding commitment. Although na lahat ng grupo sa armed forces ay talagang pag nag-decide ka, buhay kung buhay, patay kung patay. Praise God. Si Rhea, tsak, tanggal na yung takot sa dilim. Takot ka pa ba sa dilim, Rhea? Ha? Praise God. Tanggal yung takot sa dilim yan, takot sa mga kasi siyempre, ititrain ka dyan. May training. Ang ibig ko sabihin yun, ang commitment matindi. Kahit pabuhay ang nakasalalay. Pag hindi mo marating yan, ganyan, naku, may laban ka. Kaya nga, hallelujah, yung covenant relationship, matinding commitment, yung faithfulness and faithfulness established. Pero makita mo kung paano kikilos ang Diyos doon. Nagbigay lang ako ng halimbawa ngayon, just like Onesimus. Traso eh. Pero nabago. From useless to useful. Timothy, look at Timothy, anak ni Pablo, ibang klase, maibili ginamit din ng Panginoon. Hallelujah. Sana mag-aspire tayo ng ganyan. For God's glory. Pagharap natin, hallelujah, pagdating ng rapture, ibang usapan. Pero, wala mga pandit, hindi mo man din dumarating ng rapture, hallelujah, bless ka rito. Kung hindi ka pa bless, parating na yung blessing mo. Sabi mo alam, kaaway ng katagumpayan, praise God, isa doon, hindi. Huwag ka mong mainggit. Kasi ang inggit, ang focus sa iba. Kahit meron ka, ang focus mo sa iba, yung meron ng iba, huwag ka mainggit doon. Huwag yun. Huwag ka rin mainggit. Pero, meron kasi doon na si Lord, ibibless ka. The moment na matindi ang commitment mo. Buhay kung buhay, patay kung patay. Praise God. Amen ba? Amen. Nung panahon namin, 80s, early 80s, naglilingkod kami ng mga allowance. Mga allowance. Walang binibili pamasahe sa gawain, sa mga Bible study na wala. Kung wala ka pera, maglalakad ka. Gagawa ka ng paraan. Praise the Lord. Hallelujah. Gagawa ka ng paraan. Unlike yun eh. Pero matinding commitment ang nangyayari. Dumating tayo sa ganun level. Tignan nyo. Yung supernatural, magmamanifest siya sa buhay. Yes. Hallelujah. Nasaan ang commitment? Burahin mo yung mga alibay mo. Burahin mo yung mga bagay-bagay na hindi mo kaya. Actually, kaya mo eh. Pag gusto mo. Diba? Alam natin yung katabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama? Yes. Hallelujah. Amen po ba? Amen. All believers must have a father in the faith. All Bible characters who became a son to a father experienced great breakthroughs in life and ministry. Just like Joshua the Moses. Sino father in faith ni Joshua? Si Moses. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay ng Joshua. Matindi. Ano pa? Elijah to Elijah. Sino ang father in faith ni Elijah? Si Elijah. Anong nakuha ni Elijah ang anointing? Double portion. 8 miracles. Ang ginawa ni Elijah, 16 kay Elisha. Why? Meron siyang mentor. Meron siyang father in faith. Sino pa? David to King Saul. Sino mas nauna hari? Si David, si Saul. Pero tingnan mo, sino pinili ng Diyos?
ginamit. Ano pa? Of course, Jesus Christ Father. Lahat ng bagay na nandito si Jesus, lahat ng bagay na ginagawa niya, ay yung sinasabi ng Ama. Kaya nga, well done, faithful servant. Ang pinakamasarap sa lahat ay pagharap natin sa ating Panginoon. Ang maririnig natin, well done, faithful servant. Well done, faithful servant. Praise God. Nawa, ay mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isang nakarinig nito. Maging yung mga nakakonect sa online. Kaya nga saan man kayong luhan, may purpose si Lord. Bakit kayo nilagay dyan? Gawin mo, hindi ka lugi. Makikita mo kung paano ang Diyos kumilos sa buhay mo. The things that impossible will become possible. For God, for Him, all things are possible. Palakpakan mo ang Diyos. Every believer needs to have a father that we can love, respect, and honor. The Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Pag ang Diyos ang inunan mo, matibay ang relasyon mo sa Kanya, may father in faith ka, sa lugar na pagdadalan sa iyo, you will become successful, you will become fruitful, you will become victorious. Amen? Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Tindi, no? Praise God. Look at Israel now. Praise God. Hallelujah. Ibang klase, bayang pinili ng Diyos. Mapaligiran ng halaman, pero hindi may kapit. As long as, hallelujah, nagtitiwala sila sa Panginoon. Sino mang sumumpa sa Israel, kalaban niya? Diyos. Kaya pag ikaw nasa side ng Panginoon, may tagapagtanggol ka. Amen? Amen? We all need to have a father in the faith that will serve as a door of blessing over our lives. Praise God if we walk in this revelation. Pursuing God, more of you, Lord, is our life. Everyone. Again, covenant relationship. Wala nang iba na hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen? Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Just focus on that. Allow the Holy Spirit to speak to you. Your inner being, to your spirit. Ang salita ng Diyos. Huwag matakot. Na kahit pag-alis mo rito, dala mo ang kanyang pangako. Dala mo ang kanyang salita. Mabigat man, pero magbigay kagaanan. Mabigat man, pero magbigay katagumpayan. Praise God. Hallelujah. Holy Spirit, speak to each and everyone. Oh God. And the mighty conviction of the Holy Ghost lumalo sa bawat isa. Yes, allow the Holy Spirit to speak. What's your response sa narinig mo? Hindi ka na sinner. Ikaw ay isang believer. Member ng church. Kasi ang believer, member ng church. But don't stay as a member only. Be a disciple. Ando ka na ba sa level ng disciple? Sabi ko sa life group. Pero hindi lang sa life group. Mag-lead ng life group. O mag-i-invite. Ando lang muna sa pag-i-invite. As a church member.
ikaw committed na kay Lord, pati sa church, may tatay ka na. You respect, you honor, you obey, and you will be blessed. Praise God. Hindi na issue ang pagbibigay ng tithes and offering. Hindi na issue ang pagla-library. Hindi na issue ang pag-attend. Praise God. I pray, Lord, ikaw ang magbaon ng salita sa bawat isang nakarinig ngayon, Panginoon. Salamat po. Maghari ikaw. Mamuna ka. O Diyos, sa kabutihan
Let there be a mighty conviction of the Holy Ghost, O Lord, na ang bunga nito, pagsunod sa iyo, pagpapumbaba, at Lord God, lubusan, magpukumit sa iyo. Salamat po, pagpalain mo bawat isang nakinig, pagpalain mo po maging mga nasa online, mananatili, Panginoon,